Nako po, eto mga babayan, no, nag-iyakan po ang mga DDS mga babayan dahil po dito sa masamang balita na nangyari po sa dating Pangulong Duterte. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, no, grabe, nag-iyakan po etong mga DDS dahil po sa balita na to, no, na mayroon pong masamang nangyari dito po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte mga babayan. No, nakaraan po, na ibalita, no, na talaga namang sobrang payat na daw po, no, netong dating Pangulong Rodrigo Duterte mga babayan. At talaga namang yan ay didibdib o dinamdam netong mga DDS supporters na to mga kababayan dahil nga po dahil dyan sa balita na yan, no, marami po, no, ang nag-alala, maging mga senador, sila Senator Bato, no, si Senator Bongo, no, nag-alala po sila mga kababayan, lalo na silang nag-alala at umiyak mga kababayan etong mga DDS na to, no, matapos na lumabas mga kababayan ito pong balita na to. Yan pong picture na yan mga kababayan. No? Lumabas po yan sa social media. No? Grabe, no? Kitang-kita po natin dyan sa picture na yan na kung saan talaga namang sobrang payat. No? As in talagang butot balat mga kababayan. No? Grabe. No? Yung picture na yan mga kababayan. At yan po ay post galing po dito, no, sa DDS supporters na to, na si Chari Murphy. Okay? Sabi nga niya dito, no, I wouldn't be surprised if he looks frail and unwell now. At this stage, at his age, he is injured so much. He doesn't deserve this. No one does. Only God knows what comes next and the pain and impact it will have on millions of Filipinos and even others around the world, mga babayan. Okay? Nakakapagtaka lang mga babayan, hindi ba niya napansin, no, na itong picture na to sobrang napaka AI o edited mga babayan, no? Napaka taba ng utak nitong mga DDS na to. No, nakakatawa lang kasi, no, hindi natin pinagtatawanan yung kalagayan ng dating Pangulong Duterte. No? Sabi nga natin, wala tayo sa posisyon, no, para pagtawanan kung ano man yung kanyang kalagayan ngayon. 'Di ba? Lahat nga tayo maging kami, no? Ayaw naming may masamang mangyari sa kanya. 'Di ba? Gusto namin malusog siya. No, gusto namin na baka ano pa siya, makakatagal pa siya, no, ng maraming taon sa kanyang buhay, mga babayan. No, pero nung lumabas yung balita na to, ito yung sinasabi ko, ito yung kinatatakutan ko mga babayan. Nung lumabas yung balita na to mga babayan, no, yung sinasabi nga na sobrang payat na, no, ng dating Pangulong Duterte, tapos ibinalita pa yan ni Attorney Harry Roque, no, kung maalala ninyo, sabi ko doon, nako po, delikado yung sinasabi ni Attorney Harry Roque, kasi, no, dating nung kanyang mensahe mga babayan ay talaga namang parang sobrang payat na payat, no, etong dating Pangulong Duterte. Kasi parang ang dating sa kanya, no, pag sinabi mong butot balat mga babayan, no, talaga namang wala na halos lakas. Parang ganon yung dating nung mensahe ni dating spokesperson, no, Attorney Harry Roque. At yun yung kinakatakot ko na sinasabi ko, na yan po yung tatanim sa isipan nito mga DDS na to. No, sa lawak ng kanilang imagination, ito yung pumasok sa kanilang imahinasyon. At talaga namang butot balat, no? Ito, halatang-halata naman mga kababayan na yung ulo, no, ng dating Pangulong Duterte idinikit lang diyan, no, sa katawan na yan. Grabe naman kayo. Ganyan ba yung gusto ninyong makitang katawan ng dating Pangulong Duterte? No? Ganyan ba? Sabi nga mismo
no, ng ating Vice President Sara Duterte. Pag sinabi mong butot balat, hindi naman ganon. No, pumayat, nag-slim, pero healthy pa rin. Itong picture na to, mga kababayan, hindi na to healthy. May swero na, oh. Tingin ko nga dito, may tubo pa sa leg, oh. Ayan, oh, parang may tubo pa, oh. 'Di ba? Wag ganon. Wag ninyong masyadong ipanalangin na ganyan yung kanyang kalagayan. Wag ninyong masyadong palalain. Ang masaklap na ito, mga kababayan, sila yung mga DDS na supporters. No, tapos sila yung naglalabas ng mga fake news at sila rin yung naniniwala sa fake news. 'Di ba? Tapos sabay ang post, mga kababayan, let your message travel far, say it with me, oh. Ayan, oh. 'Di ba? May mga ganyan-ganyan pa siya, oh. Business promotions pa, oh. Oh. Ano sabi ng mga ano dito? Oh my God. Din man si Tatay Digong, edited lang 'yan. No, sabi dito. 'Di ba, mga kababayan? Sila mismo yung mga DDS mismo hindi naniniwala dito sa picture na to dahil sobra na nga naman. Huwag naman dumating sa ganung punto. Okay, so eto nga, no, sabi ng ating Vice President Sara Duterte, pinaliwanag niya yan. No, na yan po ay fake news. Okay, so eto yan. Tinawag na peke ni Vice President Sara Duterte ang isang kumakalat na litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nasa ospital at may suot pang identification tag sa kamay. Sino ngayon yung nagpapakalat ng fake news? Diba? Mismo supporters nila nagpapakalat ng mga ganitong klaseng balita. Para no, for the followers, for the views. No? Wag ganun. Wag ninyong samantalahin ang dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Wag ninyong samantalahin yung kanyang kalagayan. Wag niyo naman pasamain ng ganito. Parang mas pinapanalangin niyo, parang kayo pa yung mas nananalangin, no, na may masamang mangyari sa kanya. 'Di ba? Tapos pag may masamang nangyari, sisisihin niyo na naman yung Pangulong Bongbong Marcos. Sisihin nyo yung nagsampa ng kaso. No? Sisihin nyo sino yung mga nagsampa ng kaso dyan. Yun ang sisihin ninyo. Yung mga nasa likod. No? Kung bakit siya nandyan sa ICC, huwag masyadong sarado ang isipan. Di ba? Buksan nyo yung isip nyo. Nintindihin nyo maigi. Bakit siya nandyan dyan sa ICC? Sino yung nagsampa ng kaso sa kanya sa ICC? Di ba? Yun yung sinasabi ko. Kung meron kayong gustong sisihin ninyo yung nagsampa ng kaso. Di ba, mga kababayan? Hindi nyo para isisi yung nangyayari sa kanya ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kasi hindi naman siya yung nagsampa ng kaso. Ang habulin ninyo yung nagsampa ng kaso kaya siya nandiyan dyan. Tuloy natin. Ginit ang Vice Presidente na mas mukhang malusog ngayon ang dating Pangulo bagamat kapansin-pansing pumayat ito kumpara noon. Di ba? Mas malusog ngayon. No, malusog pa rin naman. Hindi naman ganun butot balat na agaya dito sa pinapakita na to, mga kababayan. Malusog ba yan? Malusog ba yan? Kayo na mismo magsasabi kung malusog yan o hindi. Di ba? Kaya nga sabi mismo ni BP Sara, fake news yan. Hindi totoo yan, yung mga pinapakalat ninyo. No? Pinapakalat ng mga DDS na fake news. Kayo mismo nagpapakalat ng fake news para mapaniwala nyo sa fake news yung mga kapwa nyo DDS. Ayon kay BP Sara, hindi matatagpuan si PRRD sa ospital. Sa halip ito ay nasa regular wing ng detention unit. Wala daw sa ospital, mga kababayan, ha? Wala sa ospital. No, nasa detention wing pa rin. Pero wala sa ospital. Malinaw, klaro. No, picture na to, ayan, bedridden, nasa ospital. May mga swero pa nga, Diba? Kawawa naman kung kaninong katawan tong ginamit na to, mga babayan. Grabe naman kayo. Diba?
Bukod dito, sinabi ng pangalawang Pangulo na kailangang linawin sa mga abogado ng kanyang ama kung maaaring maglabas ng health bulletin ang International Criminal Court o ICC tungkol sa dating Pangulo. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa. Naglalakad mag-isa, mga kababayan. Oh. Ito ba mukhang makakalakad mag-isa itong picture na to? Ha? Yung itsura ba niyan na nandiyan, na nakahiga na yan, makakalakad mag-isa yan? Diba? Kay BP Sara na mismo nang galing, oh. Malusog, no? Pumayat lang. Hindi kagaya ng katawan niya dati at nakakalakad mag-isa. Mga kababayan. No? Eh, picture ba na to makakalakad mag-isa? Tignan nyo nga. Diba? Grabe na kayo. May dala-dala siyang tungkod. Dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na kumbaga kailangan niya maging bedridden. Diba? Wala siyang sakit na kailangan niya maging bedridden. Kababayan. Eh, itong picture na to, ayan, no, mukhang bedridden na yan. Matagal ng bedridden. Kung sino man yan, no? Pasensya na po kayo. Nagamit yung katawan ninyo, no, sa pag-e-edit ng ganito. No, pasensya na rin sa dating Pangulong Duterte kung ginamit ng mga kapwa DDS yung mukha ninyo at ikabit sa ganito, no, para gumawa ng fake news. Sabi sa inyo mga babayan, ito yung channel natin, hindi naman tayo mga taong ganun kasama. No, hindi tayo ganun kasama ng mga tao. No, binabatikos lang natin, no, kung ano yung mali at tama. Yun lang naman yung ating pinag-uusapan dito. Nagbibigay lang tayo ng opinion natin, komentaryo natin sa mga bagay-bagay. No? Pero para ipanalangin mo na maging ganito maging ganito kalagayan ng isang tao. No, eh mali po 'yan. Sabi nga ni Senator Peter Cayetano. No? Huwag tayo mag-isip na masama sa kapwa natin. 'Di ba? Dapat ipanalangin pa rin natin 'yan. Mapa-pro administration kayo, mapa-anti-Duterte kayo, mapa-pro Duterte kayo. Di ba? Respeto pa rin sa tao. Yun ang importante. Di ba? Yun ang mahalaga dyan. Di ba? Ang importante dyan, yung mahalaga. Di ba? Sabi mismo ng ating vice presidente, no? Na malusog, nakakalakad, may tungkod lang. Di ba? Which is natural lang din naman para sa mga may edad na nakikita natin na may mga tungkod, alalay. 'Di ba? Kahit naman siguro na kung nandito yan sa Pilipinas, mga babayan, kung 80 years old na yan, baka makita rin natin na ganyan, na may nagtutungkod din yan o may umaalalay na dyan paglalakad. 'Di ba mga babayan? O, tuloy natin. At saka isa pa, no, baka on diet, mga babayan. Kasi nga, pag 80 years old ka na, hindi ka na pwedeng bigyan ng mga kung ano-anong klaseng pagkain. Natandaan natin, nasa hospital yan. So may mga doktor dyan, may mga nurse dyan, may mga espesyalista dyan. No? So baka may certain na kalagayan, no, dahil sa edad niya, idinadiet na yung pagkain niya. Di ba mga babayan? No? So merong may mga maintaining na lang yan na kailangan ng kanyang katawan. Kaya medyo nag-slim yan o pumayat ng konti yan. No, pero healthy pa rin. 'Di ba? Hindi naman pababayaan niya ng ospital ng dahig dahil pag may nangyari diyan, kasalanan ng dahig 'yan. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Ay mga babayan, malinaw po. Na yung pinakalat na yan na picture, no, netong mga DDS na to ay fake news po. 'Di ba? Huwag ganon. No? Huwag ganon. Kung supporters kayo ng dating Pangulong Duterte, huwag nyong gamitin ng ganito. Huwag nyong gawa ng ganito. Huwag kayong magpakalat ng fake news. Kung gusto ninyo talagang makakuha kayo, no, ng solid na suporta, no, ng malinis na suporta, diba? Ipakita ninyo na hindi kayo nagkakalat ng fake news. No?
Kagaya ng mga binabato ninyo doon sa mga nagbabalita, no? Na mga balita laban sa mga Duterte, sinasabihan nila mga fake news, mga ganito. Pero dito makikita natin, sino na nagpakalat ng fake news? Diba? So, ayan. Anong masasabi niyo dyan, mga babayan, no? I-comment na lang po sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po ang inyong Kuya Mobs. It's a Mobs TV. Peace. I'm out.